Ayan, so welcome back po no dito sa Day Enrica YouTube channel. Well, politics po ang ating pag-uusapan, no. Mamumulitika po ulit tayo. Ang ating pong topic, of course, ito pong Team Duterte, ano po bang latest? At and of course, ito pong mga personalidad na tumatakbo, kasama na po diyan itong si Diwata, no, na tumatakbo bilang party list nominee, no, ng kanilang party list. Ayan. So bago po yan, ako po yung nagpapasalamat sa patuloy nyo pong pag-like and subscribe. No? Yan lamang po ang kaligayahan natin, no? Para po maabot pa po natin ng ating Team Duterte, no? Mga ka-DDS. And at the same time, ang masabi ko po sa inyo, baka po kasi hindi kayo masyado nanonood ng mga documentary at mga balita. Mahalaga po ngayong eleksyon, no? Makapag-share po ako, no, ng aking sariling komentaryo. So yun lamang po. Okay, so unahin na po natin itong party list ni Diwata, no. Sa interview po ni Manong Ted Filon, no, kung saan in-interview niya itong first nominee ng vendors party list, kung saan kasama po, no, itong si Diwata. Siya po yung pang-apat na nominee at may nabanggit po yung dalawa pa, no, na personalidad at yung pang-anim na nominee, no, na isa daw pong nurse, no. Okay. So vendors party list, so ano pong pumapasok sa isip natin? Mga nagtitinda po, mga vendors, mga sabihin na natin big or small businessman, basta po vendor, di ba? Pero po, ito palang dalawa po sa kanilang member ay kontratista po, no, sa pamahalaan. Meron po silang kontrata na inayag po dyan ni Ted Filon sa DPWH, no? Yung isa po, yung first nominee, nasa 200 million po. At pagkatapos po, yung pangalawang nominee naman, may kaso, tawag dito, meron daw pong kaso, no, dyan po sa Batangas. At yung isa po is possession of firearm daw. And at the same time, meron din daw pong kaso sa DFA, parang ganon. So panoorin nyo po yung bagong content dyan ni Ted Filon, yung interview niya dyan. At di umano po, may bayad po, no, na may binayaran daw di umano diyan sa Comelec as processing fee. So well, nasa 800,000 daw. So ganun po ba talaga, no? May bayad po ba talaga ang organisa or pagpasok po ng party list? Kasi po ang balita ko, mahirap pong makapasok, no? At kung ganyan po ang kalakaran, no, kahit sino po pala pwede na mag-party list, ano po. Kasi po habang ini-interview siya, halatang halata pong tawag dito. Hindi niya po namamalayan, no, unting-unti niya nang hinuhubaran sa madlang mamamayan natin kung ano po yung party list niya, no. At yun na nga, pang-apat si Diwata, hindi naman niya po ganun kakilala, no? Kumbaga, kumain lang daw dyan sa parisan niya, no? Parang inaya. So ngayon po, nakikita ko dyan, para pong nagagamit si Diwata para po makapasok itong party list na ito, no? At yun nga po, mga kontratista at talaga po mga negosyante po, no? So para sa akin, hindi po ito nararapat, no, na mailuklok, dahil nga po sila pong mga nominees, hindi po nila kilala mga sarili nila, no. Kaya panoorin nyo na lang po at kayo nang humusga, no. Pero para sa akin po, no, kung tatanong nyo, hindi ko po to iboboto, no. Kaya Diwata, kaya po tawag dito, sa pakiwari ko sa iyo, nagagamit ka lang, no. At sa mga kababayan natin, please mag-isip po kayo, no. Hindi po dahil sikat na sikat ito, no, iboboto nyo na. At ilan pa pong personalidad ngayon ang mga makakapalang pagbumuka, diretsuhin ko na, no, hindi kayo makontento na kayo sinusuportahan sa pagbabloging nyo, papasukin nyo pang politika. Anong alam nyo? Katulad nito ni Manila Boy, no, anong alam niya? Magtatayo daw siya ng information, yun? Yung magche-check daw po ng fake news. Talaga pong hindi nag-iisip ang taong yan, no. Hindi po nag-iisip. Yung vlog mo, pwede mo nang gamitin para i-educate mo yung mga tao kung paano maniniwala sa fake news. Imagine, gagawa ka ng anong plano mong gawin? Ahensya.
Biruin mo pagka dami-dami, ilang milyon po ba, no, ang lumalabas na fake news na ginagawa ng kung ano-anong content creator dyan. Tapos, i-monitor mo. Yan po naku po, ano na lang. Pero kalokohan po yan, no? Ano pa mga sinabi niya? So, wala pong kalatoy-latoy. At yung pang iba pang mga vlogger personality na yan, kung pwede lang po guys, no? Iboto nyo po yung may mga naninindigan talaga, no? Katulad nga nito nila Marcoleta, no? Nila Bato de la Rosa, no? Ito ang mga dapat nating iboto. At yung mga questionable party list, please lang po, no? Wag nyong iboto. Katulad nitong vendors party list na to, napaka-questionable po ng personality ng mga yan. Imagine niyo uupo yung mga yan at naniniwala ako, hindi lang po sila. Marami na pong party list siguro ang marahil ang nandyan sa ganyan pong kalakaran. Kaya mag-isip po tayo, no? Para na rin po yan sa ano nyo. Anyways, mabilisan po. Dito naman tayo sa, of course, Team Duterte, no? At inaabangan na nga po ang tuluyan ng pagfa-file ng COC ng pamilya Duterte. Sila po ba itatakbo o hindi? Wala po tayong magagawa, no? Tayo po mag-aantay hanggang October 8. Kaya po sa may mga nagpo-post po dyan na mga kung sino-sino nandyan na daw, huwag nyo na po antayin doon sa October 8 nyo na po abangan. Kasi baka po umasa lang kayo ng umasa, di po ba? Ginagawa po kasing clickbaiter ng iba na nandyan na daw, yun pala wala pa, no? Antayin po natin yung official, no, na pagdating. Kasi nga po hindi yan maganda yung ginagawa na yan dahil nga po imbis mag-aabang yung tao, baka mamaya pag lumabas na talaga di na maniwala, di po ba? So wala pa pong kasiguruhan kung may tatakpong senador sa kanila o kung silang tatlo. At kung sino po ang pambato nila sa Davao City, hindi po nila pwede bitawan ng Davao, no? Dahil nga po pag nahawakan niya ng tambaluslos, baka po yung mga pinaghirapan dyan ng mga Duterte para sa mga mamamayan nila masayang. Katulad po ng nangyayari ngayon. Yung mga itinaguyod po ni Pangulong Duterte, tignan nyo naman, nagbabalikan na po. Yung mga drug personnel, biruin nyo, nagbabalikan na ulit sila, no? Yung gulo po ngayon, yung mga nakikidnap na bata, no, mga nabibiktima po ng krimen, ayan, tumataas na naman. At yung mga projects po, no, na gusto nating mapagpatuloy, sabi nga po ni Vice President, wala na pong pondo. So hindi po natin pwede iboto ang mga tambaluslos na ito, no. Itong mga ano na to, mga nananamantala sa gobyerno, ito na po yung pagkakataon natin. Napaka-crucial po ng eleksyon na ito, no, napaka-crucial. Kaya kung kayo po ay taga-suporta ni Tatay Diggs ng mga Dutertes, ito po ang pinakamainam na iboto natin lahat sila, no? Dahil po sigurado po yung impeachment gagawin po nila yan, isusulong po nila dahil nararamdaman po nila ang lakas ng mga Duterte hanggang ngayon. In fact, yun na nga, ilang beses natin sinabi rito na nag-i-independent, umiiwas yung ilan sa mga pambato ng administrasyon dahil ramdam nilang tagilid na po, no? Tagilid na sa popularity itong mga Marcos. Dahil nga po Duterte lang kasi talaga nagpanalo dyan at malakas pa rin po, no? Nababalitaan po natin, meron daw pong may tag dito, yung impeachment, no? Isusulong. Pag naisulong po yan sa Congress, majority po sila doon. Kaya kailangan po nating isolid, no? Ito pong Senate slate natin, no? So yun lamang po ang ating napag-usapan, no? At ang ilang mga impormasyon po na dapat nyong malaman, no? Dito lamang sa De Enrica YouTube channel. Tayo po yung magbabalik sa mga susunod pang mga content. Dito lamang sa ating channel. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood.